Peace be with you. Yo, what's up happy people? So, siguro marami na pong nakakarinig o nakakaalam nito na sumigaw po ang ating ate na hindi na daw siya babalik. Iba pala yung napanood ko, sabi niya, wag ka na daw babalik. Alam nyo, nakakaawa yung kalagayan niya ngayon, ha? Normal pa ba yan? Ha? Kasi pag nakikita natin, hindi naman siya ganyan dati. Baka nida niya lang mga yung mga kagaya niya. Di sa totoo lang, naawa ko. Kasi yung mga attitude ng yung desperada at attitude ng isang sobrang stress. Ganun po. Nawawalan po sila ng pagka-professionality. O diba? Nakakawa po talaga. Bakit pa naman kasi ipagpilit yung sarili natin na hindi naman tayo bagay o hindi tayo fit dyan sa gusto nating abutin? Bigayin lang po sa mga taong karapat dapat. Huwag po nating ipilit kasi mas lalo po tayong napasama ng taong bayan at higit sa lahat po ay nakaka-bad ng ating imahe po natin. So, para maintindihan po natin ang lahat, ito po ang nangyari. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. For this video, mga kuys, mga gayas, ito na. Saan ba tayo? Mukhang tayo yata na stress kay ate, Okay, pasok. So, andito yung umpisa. Ayan. Si ate po ay sa labas pa lang sumisigaw na po siya. Ito ba yon? Ito yata yon. Ayan. Ayan, o. Diyan sa may yata to. Tagilid lang natin. Ayan. Okay lang sa ate. Patatagilid kita. Okay lang, patagilid kita. Okay. Sige, ate. Pasok. Ha! Lakas ng tama. Grabe yung nag-edit nito. Parang iniwan daw. Grabe yun. Kagat na kagat si ate. Ito naman mga tarantadong nang-i-edit naman nito. Paano? Sino ba nag-edit nito? Nako, minus 10 kayo sa langit, ha? Anong pangalawang na? Okay. Paano yung kinain? Parang may kinain sa ate, Okay. Ano yan, ate? Pasok, ate. Ako makakabalik. Di na ako makakabalik. Lintik yung nag-edit nito, Tawag-tawa ako. Sampo yung tawa ko nito, Di na ako makakabalik. Ay, litson kayo. Ito naglipaan po to sa social media itong pag hindi na po daw siya babalik. So, ito na yun ito yung interview ni ate doon sa ABS-CBN, no? Kasi, yung sigaw niya, umabot po sa bundok ng Tralala. Ito po yung interview ni ate kanina. Ayan. Kasi yung interview ni ate kasi umabot sa bundok ng Tralala. Kaya narinig po ng ABS-CBN. So ito po, panoorin po na. Ate, pasok.
Kang mahiya ate, magsalita ka. Na po nagtipon-tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan ito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng Wala naman po, wala naman po. Bad liar! Ano, sino ba ibang kalaban mo ate? Obvious naman kasi ate eh. Ay, siya naman. Ate. Oh? Patay mali, oh. Patay mali. Ang galing. ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Ano masasabi natin? Ini-echo lang daw niya. Parang siya yata yung nagsimula. Ini-echo lang ng mga taga-suporta. Mukhang twist yata. Ate. Patuloy natin. If ever po tatakbo rin po itong si Isko. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked once po. Wala nang ibang pinariringgan niya, kundi si Yorme Isko Moreno. O, di ba? Grabe yung pagkasigaw, ah. Wow. Hanip. But we never talked again. Kailan pa po When yun, was Mayor? this, ma'am? That was, I think August pa ho. August. That was the last time po na Ano nakapag-usap. yung pinag-usapan niya nun? Ay, nagpaalam lang po siya na binabalak po niyan tumakbo. Oo. Tapos balita natin na hindi po tayo sigurado. Pero may nagpaalam daw sa isang ate tapos pinagalitan daw. Pinagalitan daw yung nagpaalam na tatakbo. Yung totoo po ba yun ha? Chismis lang siguro. Hindi, siguro yung iba nakakuha ng mga video. Ha? And your reaction nung sinabi niya po sa inyo? Ay, wala naman po akong reaction. Siyempre po, iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Dahil bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido Asenso Manileño, maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya tatakbo pang muli. So yun po, napakaklaro po sa amin at lagi Okay, klaro daw sa kanila sa Asenso Manileño. So, ang tanong, ba wala pala ngayon ang tumakbo o babalik ng pagka-mayor si Yorme Isko Moreno? May batas palang gano'n na bawal ang muli tumakbo si Yorme Isko Moreno? Ang alam na natin, yung pag matapos mo yung tatlong magkakasunod na termino, which is 9 years, at yung pang-apat na termino, ay hindi ka na pwedeng tumakbo. Yun lang pong yung pagkakaalam natin na bawal tumakbo. Isang termino lang naman si Yorme noon, di ba? So, kinokontrol niya. po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit, siyempre po napag-isip kami, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Hindi na po nagtipon-tipon kayo. Ano daw ang tunay na dahilan kung bakit bumalik si Yorme Isko Moreno? Kadugyutan, siguro, no? Yung pagkaltas ng mga senior citizens na mga alawansi, siguro, no? Baka iyon. Baka iyon po ang dahilan. Doon ka muna kasi sira ka na. Ayaw mong dito ako sa manual. Oh. Alam ng mga Manileño, Batang Manila, kung bakit babalik si Yorme Isko Moreno ate. Wag na po tayo magpamangmaangan pa. Mas lalo po natin yung ikakahiya. Okay? So ito po yung sagot ni Yorme Isko Moreno sa kanyang sigaw na wag ka nang babalik. Okay? Ito talagang napakabait na taong tong Yorme Isko Moreno natin talaga, no? Hindi kayang mag-rebat ni Yorme Isko Moreno. Talagang
yung galang niya kay Mayora andun pa rin. Habang si ate ay wala nang galang po sa kanya. Real talk naman po talaga yun. Makikita naman po talaga natin na chill-chill lang po si Yormes Moreno habang yung ate niya ay talagang porsigido talaga. Masira na kung dapat masira. Basta porsigido siya kahit ayaw ng taong bayan. Saklap, di ba? Ito. Sagot ni Yormes Moreno. Lacuna. Sabi ni Mayor Honey Lacuna, wala na raw pong magbabalik sa Manila. What can you say about that? Peace be with you. Okay. Any comment and any message to Mayor Honey po, Lacuna? Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Tama. Manila ang sumagot. Sir, but are you in good terms with her? Oh yes, okay naman. Alam mo, siyempre naman, kami sa grupo namin, ipepresenta lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Di ba? Ayan na. Pagbasihan nyo, yung tono ng mga pananalita ni ate at ni Yorme Isko Moreno. Maalam mo may pa rin si Yorme Isko Moreno, andyan pa rin yung respeto niya sa kanyang ate. Pansinin nyo yung tono ni ate. Mensahe niya para kay Yorme Isko Moreno. Di ba? Galit na galit, puro paninira. Kala mo naman, inaano siya. Never po tayong nakarinig kay Yorme Isko Moreno na talagang direkta siyang sinisiraan. Sila talagang direct po. Walang kabog-abog na paninira kay Yorme Isko Moreno. Yan, sa ugali pa lang, wala. Finish na po sila. Okay? So, kanina nga po ay si Ernix Junicio ay nagpunta na po sa San Juan para mag-filling sa kanyang kandidatura. Ayan po, sinuportahan po siya ni Yorme Isko Moreno at ni Ma'am Chi doon sa San Juan para sa muling pagparilik bilang isang kongresista o congressman dyan sa District 1. Palakpakan po, ayan. So, abang-abang po tayo kung kailan po mag-failing o candidacy o si Yorme Isko Moreno at si Ma'am Che. Kabang-abang yan. Pero kanina ay nag-file na po ng COC si Ate Lacuna at si Yul Servo dyan sa Manila. No? So, abangan po natin kay Yorme Isko Moreno, mga kois, mga gayas. So, ito po yung kaganapan kanina sa nangyari pong dating ni Yorme Isko Moreno at ni Ernix Junicio. Ayan na. Okay, manual-manual lang tayo kasi wala pa tayong pangbili ng bokmak. Ang importante ay makapaghatid tayo sa inyo ng mga kaganapan ngayon dyan sa Maynila. Ayan po, ito po, pinagkaguluhan po talaga sila. Okay? Play na doy. Huwag ka nang maraming satsat. Ayan. Di ba? May pa drum and vocal chords pa. Yeah. Si si Congressman Ernest Junicio po ang nag-file ng COC ha. Sinuportahan lang po ni Yorme Isko Moreno ng Yorme's Choice at ni Ma'am Chi at Chinsa. Ayan. This video is credit to Rochelle. Ma'am Rochelle o Balitang Katotohanan TV or Manila Clearing Updates. Kahit sa San Juan, no? Kahit sa San Juan, maraming Yorme Isko supporters. Ano na yan? Pati mga sa San Juan. Ganun po kasi kamahal si Yorme Isko Moreno kasi magalangin po siya sa mga senior. Kaya pala kaya pansin po natin, hindi talaga siya nagre-rebat sa mga seniors kasi ganun po ginagalang ni Yorme Isko Moreno yung mga seniors, no? So, grabe. Di ba? Talagang desperado po talaga sila. Bakit nila antayin na lang na ang magdidesisyon is yung taong bayan? Di ba? Wag na po natin ipilit yung sarili natin. At gaano pa natin ipilit yung sarili natin dyan. Kung ayaw naman ng taong bayan, wala rin tayong magagawa. Di ba? Ano po kasimpre ron? Kasimpre po yun.
Tapos nakakasakit ka pa ng kapwa mo, ng mga kaibigan mo dahil sa sobrang desperado mo talaga. Stress talaga, no? So, paki-komento na inyong mga reaksyon o ukol po sa video ito, mga kois magkaya. So, for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all peace. Bye-bye.